Tuluyan na bang bumagsak ang mga negosasyon? Sumabog sa galit si Trump matapos ang tugon ng Iran sa panukala ng US. Tinawag niya itong lubos na hindi katanggap-tanggap at binalaan ang rehimen na hindi na sila matatawa pa. At sa Gaza, may mga pasabog na bagong pagsisiwalat na nagpapabagsak sa kwento ng genocide at malawakang gutom. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang propaganda, ang politika at ang matinding sagupaan na kasalukuyang nagaganap. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Quad at ang reaksyon ni Trump sa kontrapanukala ng Islamikong Republika ng Iran. Kakabasa ko lang ng tugon mula sa tinatawag na mga kinatawan ng Iran. Hindi ko ito gusto, talagang hindi katanggap-tanggap. Salamat sa inyong atensyon sa usaping ito. Pangulong Donald J. Trump. Alam mo, hindi mo kailangang manghula kung ano talaga ang posisyon ni Donald Trump dahil sinasabi niya lahat, hindi siya nagpipigil. Ang tanong ko, at ito'y mga chismis na naririnig ko. At baka matulungan ninyo ako mga babae na maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Lahat ng ito ay palabas lang mula simula hanggang dulo, walang totoong panukala o kontra-panukala. At ang lahat ng ito ay parang sayaw lang hanggang, ewan ko, maghintay tayo, bumili tayo ng oras para magpatuloy ang pagbagsak ng Iran. Patuloy bumabagsak ang rehimen dahil sa matinding panggigipit sa ekonomiya. Nilalaro ba sila ni Trump tulad ng ginawa nila sa iba? Ibig ko sabihin, may isa pa siyang tweet, isa pang pahayag. Sa loob ng 47 taon, niloloko tayo ng mga Iranian. Hindi siya nagkakamali. Pinaghihintay nila tayo, pinapatay ang ating mga tao gamit ang bomba sa kalsada. Winawasak ang protesta at kamakailan pinatay ang 42,000 inosente at walang armas na nagpoprotesta at pinagtatawanan ng ating bansang muling naging dakila. Hindi na sila magtatagal sa pagtawa. Mas marami pa ba itong mga salita mula kay Trump? O sa tingin mo ba ay may patutunguhan na talaga ito? Ibig kong sabihin, mahirap talagang sabihin sa puntong ito. Siyempre, ang mga haka-haka ay merong isang malaking plano, isang engrandeng plano si Trump mula pa noong simula. Ang mga totoong taga-suporta ni Donald Trump, Iranian man o hindi, ay matibay na iginigiit ito mula pa noong simula na nakakatuwang isipin. Sa tingin ko, positibong hakbang ito. Natutuwa akong tinawag niya silang kinatawan dahil yun talaga sila. Hindi sila tunay na kinatawan ng mga Iranian. Hindi lehitimong rehimen ito. At ito ay kabaligtaran na nakita natin kay Trump ilang linggo lang ang nakalipas sa kanyang mga komento tungkol sa di umano'y pagbabago ng rehimen na sa kasamaang palad ay hindi pa totoo kahit sa ngayon. Pero alam mo, siguro ito ay isang hakbang sa tamang direksyon. Kung ano ang susunod na mangyayari, wala talagang nakaalam. Palagay ko, posibleng bumalik ang sigalot, pero hindi pa natin alam kung paano ito mangyayari. Sangayon talaga ako. Sa totoo lang, yung mga chismis na naririnig ko ay parang wala silang kausap o di nila alam kung sino kausap nila. Rohan, talagang nakatuto ka dito sa gitnang silangan. Ano sa tingin mo ang nangyayari sa panig ng Islamic Republic? Ano sa tingin mo ang ginagawa nila ngayon? Naghihintay lang, nagdarasal na makaligtas sa kahit anong paraan at umaasang malalampasan nila ito, hindi ko alam, basta makaraos sila. Sa tingin ko, hinihintay nilang magising si Mushtar Barkan. Hindi niya ginising ang papet na leader, si Kayatollah. Hindi ko alam ang mangyayari. Sumasang-ayon ako kay Emily. Hindi natin alam ang kalalabasan nito. Sa isip ko sana ay natanggal ng rehimen kahapon pa. Pero mahirap talaga. Malaki ang Iran. Parang 9 na beses ang laki nito kumpara sa Pransya at may 90 milyong Iranian. Marami sa kanila ang sumusuporta sa rehimen. Kahit 10 milyon lang ang sumusuporta sa rehimen, marami pa rin yun. Mahirap talagang pabagsakin ang rehimen, kaya kailangan natin ng mga Iranian na kumalas at lumaban sa rehimen dahil sila ang maaaring magbigay ng impormasyon. Sapat ba sila? Hindi ko alam. Kailangan nating magkaisa ang iba't ibang bahagi at mga paksyon sa Iran kung talagang gusto nilang mapatalsik ang malupit at apokaliptikong grupong ito ng mga tao. Madali ba ito? Hindi. Kailangan ba ng tropa sa lupa? Oo, malamang. Kakayanin ba ng Israeli at Amerikano ito?
Naalala ko noong unang beses na bumomba ang mga jet ng Israel sa mga target sa Iran, nagulat ako na ang mga Iranian na mahal ang Israel ay na-offend. Napahiya sila. Akala nila, binobomba ang bansa namin. May mga pinsang kami doon. Kaya interesting, panurin yon, pero tinake nila ito ng personal. Kaya paano mo gustong mawala ang rehimen? Hindi ganun kadali. Oo, tama ka ng 100%. Hindi ko narinig ang karamihan sa mga boses na iyon. Sa pagkakaalam ko, ang mga tao sa Iran ay nag-aalala na tumigil ang pambobomba. Sama ang loob nila. Nadidismaya sila. Nagdarasal sila na tapusin ni Trump ang trabaho. Na tapusin ni Bibi ang trabaho. At tungkol kay Bibi Shoshana, nagsagawa siya ng 60 minutong panayam kamakailan kung saan tinanong siya ng magagandang tanong. At tinanong siya, sige, ano pa ang natitirang gawin sa Iran? At ito ang naging reaksyon niya. Marami na itong naabot, pero may natitira pang nuclear na materyal. May enriched uranium pangkailangan ilabas sa Iran. May mga pasilidad pa ng enrichment na kailangang baklasin. May mga proxy pa rin na sinusuportahan ng Iran. May mga ballistic missile pa silang gustong gawin. Ngayon, malaki na ang nabawas, pero naroon pa rin ang lahat. May mga dapat pa rin gawin. Sa tingin mo, paano maalis ang highly enriched uranium sa Iran? Papasok ka at kukunin mo yon. Gamitin mo, Special Forces mula sa Israel, Special Forces ng Estados Unidos? Hindi ko tatalakayin ang mga parang militar, pero sabi sa akin ni Pangulong Trump, gusto kong pumasok doon. Sa tingin ko, posible naman itong aktual na maisagawa. Hindi yon ang problema. Basta may kasunduan, papasok ka at kukunin mo ito. Bakit hindi? Yan ang pinakamainam na paraan. Kung walang kasunduan, pwede bang gamitan ng puwersa para kunin ito? Kung tatanungin mo ako ng ganito, iiwasan ko. Dahil hindi ko tatalakayan ang posibilidad, plano o anumang may kaugnayan sa militar. Sa totoo lang, tingin ko napakatapat ng panayam na ito ni Netanyahu. Minsan, hindi siya kasing tinde ni Trump, pero mayabang rin siya paminsan-minsan. At naisip ko na napakatotoo ng panayam na ito nang sinabi niya na mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. Ito ang kailangan nating gawin. Malaking hamon pa rin ito. Sa tingin ko, hindi natin alam ang karamihan, mga 90% na nangyayari. Para itong iceberg. Nakikita mo lang ang ibabaw nito. Sa tingin ko, ito at si Trump, parang panilin lang. Tignan mong ginagawa ko, huwag mo akong tignan. Tingnan mo kung ano ang nangyayari dito, nakatuon sa maling bagay. Pero ang totoo, dapat tignan mo yung taong talagang naglalaro. Hindi naman sa iniisip ko malalaman natin agad sa itsura nila. Pero ito, sumuko na akong alamin kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ko inisip na agad nating malalaman. Siguro taon pa bago natin malaman. Hello, nagkaroon tayo ng base sa Iraq. At ako naman, syempre ginawa natin yon. Guys, wala talaga tayong malalaman hanggang sa mas matagal pa. Kapag may nagsilat ng libro tungkol dito, siya ka pa lang natin masasabi, wow, Yung mga Israeli na yon. ang galing nun. Kasi madalas, yung mga sinasabi nila ay yung komportableng malaman ng lahat. Hindi nila kailanman, syempre. Ibig kong sabihin, malinaw yon. Pero naisip ko lang na napakatapat niya nung sinabi niya na tingnan mo, sa huli, kailangan pa rin naming pumasok doon at kunin ang uranium. Oo. Sa isang paraan o iba pa, yun talaga ang kailangang mangyari. Sigurado akong pati US at Israel ay naghahanda rin ng patong-patong na contingency plan, gaya ng rehimeng Islamiko pagdating sa highly enriched uranium. Ngayon, kung sana lang ay gumawa na sila ng mga contingency plan bago pa mangyari ang lahat ng kaguluhang ito. Pero ibang usapan na yon. Natutuwa akong nabanggit niya ang proxy issue dahil malaking issue ito sa rehiyon na hindi lubos na unawaan ng kanluran. At gusto ko talagang marinig ang opinion mo tungkol dito dahil sobrang involved ka sa Lebanon at Syria at sa lahat ng nangyayari sa Levant, particular na at sa buong rehiyon. At nakita natin ang Islamic Republic na marahas umatake sa UAE, tumama sa Qatar at sa barko ng UK kamakailan. Ano ang opinion mo rito? Ano ang pananaw ng Arab world na nakikita natin bilang tugon sa mga negosasyong ito? Ganon din sila ka-disappointed tulad ng mga Iranian dahil natatakot sila na baka hindi na magpatuloy ang digmaan. Gayunpaman, bilang may alam sa magkabilang panig, hindi ko iniisip na naunawaan ng Arab world kung gaano kabigat ang kapalit ng digmaan para sa mga Israeli. Dahil sila mismo ang nakikipaglaban para sa inyo. At alam nila ito.
Hindi nila ipapadala ang kanilang mga anak sa Iran. Huwag naman sana. Umaasa sila sa Israel, hindi sa USA, Israel, na tapusin ang trabaho. Pero naiintindihan nila na kung mangyari ito, kung mapatalsik ang rehimen sa Iran, magagawa nilang mapaalis ang Hezbollah. Makakahinga na sila ng maluwag sa Iraq. Na pumunta ako sa Kurdistan, sa Erbil, sa Iraq, sinabi sa akin na kung mapatalsik ang rehimen sa Iran, tatanggapin namin ang mga Israeli. Tatanggapin namin ang mga Hudyo at lahat. Magkakaroon kami ng pag-asensong pang-ekonomiya. Nauunawaan nila ang pinakapayak na mga bagay. Ang kanluran, ang walang pakialam. Sang-ayon talaga ako sa'yo, pati UAE ngayon. Oo, kahit nung nakaraang linggo, ilang beses din silang hayagang inatake. Naatake na sila dati sa pamamagitan ng mga proxy, pero hindi pa nagkaroon ng ganitong uri ng alitan. Pero bakit tinarurusahan ng UAE? Eksakto. Bakit nga ba? Nagkanula sila, umalis sila. Oo, pare-pareho ang galit sa Israel sa gitnang silangan. Trinaydor nila ang pan-Arabist, pan-Islamist na agenda. Paano nila naatim yun? Mas marami silang kinukuhang BT kaysa Israel. Oo, ganun nga. Pero anong nangyayari sa Saudi Arabia? Pwede bang may magpaliwanag kung bakit sila pabago-bago kay Trump? Parang ayaw nila ng giyera tapos biglang gusto tapusin ang laban. Ngayon naman, lumabas sila at sinabing walang estrateya si Trump. Parang bara-bara lang. Hindi ko na talaga maintindihan. Bakit? Kasi kung titingnan mo sa labas, makikita mong pabago-bago si Trump. Biglang tigil putukan tapos balik sa negosasyon sa mga taong di naman niya talaga nauunawaan sa ideolohiya ng usapan. Bakit ko ilalagay ang buong tiwala ko sa Estados Unidos para suportahan ako? Sino ba ang nandoon? Ano ang mga pagpipilian nila? Sinusubukan niyang kumampi sa magkabilang panig. Yun ang ginagawa niya. Sinusubukan nilang protektahan ang sarili nila. Oo, tama ka naman. Sinusubukan nilang protektahan ang sarili nila. Tama ka. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino kakausapin niya sa Israeli Republic. China, oo. Interesting kasi pupunta si Trump sa China sa tingin ko next week o sa ilang linggo. Sa tingin ko, gusto niyang ipakita na kontrolado na niya ang Iran sa kipot ng Hormuz at ngayon, pabayaan na ang Taiwan. Alam mo, parang malaking pandegdigang chess ito. Paano natin aayusin ang mga piraso? Na sa tingin ko ay sobrang interesante na para sa ating lahat, ang realidad natin ay realidad ng gitnang silangan. Sa tingin ko, may mas malaking laro sa pagitan ng US, China at kung sino ang mananalo, ginagamit lang tayong lahat. Rusya, Sobrang saya nila na tayo ang sentro ng atensyon at sinasabing tayo ang kumukontrol sa lahat. Tayo pa nga ang gumagawa ng trabaho ng iba. syempre, oo, syempre, at talagang kamanga-manga ito. Pero ang mas nakakalungkot pa, sabihin na rin natin ito bago tayo magtapos. Sa tingin ko, ayaw ng mga tao manalo ang Israel at Amerika dahil alam nila ang mangyayari sa riyon kapag naging malaya ang Iran. Magiging ibang-iba na ang mundo. At sa tingin ko, may potensyal ang gitnang silangan na maging isang superpower. Oo, talaga. Bakit hindi? Dahil sa AI at sa katotohanang nasa gitna tayo ng China at Amerika, sigurado akong pwedeng maging nangungunang reyon sa mundo ang lugar na ito. Sa tingin ko, ayaw ng mga taong iyon na maging leader sa teknolohiya ang Israel sa bagong malayang gitnang silangan. Yan talaga ang pinakaayaw nila. Ibig kong sabihin, matagal nang may ganitong mga haka-haka tungkol sa Iran mula sa maraming Iranian na nagsasabing ayaw ng US na maging malakas ang Iran. At ayaw nila sa kanila dahil sa langis at natatakot sila sa kanila. At palagi akong parang, sige, baka may katotohanan din doon kahit papaano. Pero sa tingin ko, sa isang banda, hindi sa paraan ng pagkakasabi nila, pero sa isang banda, may katotohanan din doon. Naniniwala akong may malaking potensyal ang rehiyong ito na hindi pa natin nakita sa kasaysayan. At kung magsimula nating makita na mangyari yon, kabalintunaan man, sa pamamagitan ng paglipat mula sa isang teokratikong diktadura na hindi naman Arabong Estado, Iran, maaari nating buksan ang isang panibagong panahon ng kalayaan sa mundo ng mga Arabo. Talagang kamahamahayon makita. Sa unang pagkakataon sa 47 taon, parang hindi na pabor sa Islamic Republic ang panahon. Tama. Habang nagpapatuloy ang blockade na ito, sila ay nahihirapan, tayo ay nahihirapan, ang buong mundo ay nahihirapan sa ekonomiya. Pero hindi tulad ng Iran. Oo, sila ay literal na nalulunod.
Talino ni Trump na nabaliktad niya ang sitwasyon. Nabaliktad niya ang orasan at nayon sila na ang nagmamadali at hindi tayo. Pero lumipat tayo, biglang liko tayo papuntang Gaza. Maraming balita ngayong linggo, iba't ibang mga bagay. Ang mga paratang laban sa UNRWA na alam naman nating baluktot at bulok na sa loob ng maraming taon. Dahil pinupundohan nila ang kurikulum ng puro galit at pagkamartir sa mga paaralan. Pinundohan ito ng mga bansa ninyo, ng mga taong nanonood dito. Pero araw-araw may bagong natutuklasan na mas marami pang UNRWA workers ang lumahok noong Oktubre 7 na sangkot sa pagdukot. At ito rin ang parehong UNRWA, syempre, na nagtuturo ng napaka-nakakalason na kurikulum na ito. Noong panahon ko sa Jerusalem, napababa namin ng kalahati ang bilang ng mga bata sa mga paaralan sa Silanggang Jerusalem. Nagawa naming ilayo sila sa kurikulum ng Palestinian Authority at ilipat sila sa Arab-Israeli na kurikulum na isang ganap na bagong mundo. Sa kasamaang palad, muling itinatayo ang mga paaralang ito at nagpapatuloy ang kurikulum at galit na pinopondohan ng kanluran. Tingnan mo. At mababawi natin ang ating bayan at ang mga asong Hudyo na ito ay tatamaan natin sila, insyaAllah. Ibig kong makipaglaban at magpakamartir para sa Diyos. Para sa akin, ito ay walang iba kundi pang-aabuso sa bata. Siyempre, pang-abuso ito sa bata. Para saan pa ang pagkakaroon ng anak? Alam kong may anak ka, nag-aanak ka para, alam mo na, mag-jihad at patayin ang mga kaaway mo at kung ano-ano pa. Bilang ina, napakasakit nito. Pero pati na rin yung ideya na may mabuting nagawa ang UNRWA para sa mga Palestino. Kung may kahit sino pang makakapagsabi ng ganyang pangungusap, talagang biro lang yon. Pero mas malala pa sa biro. Isa itong trahedya. Sa loob ng mga henerasyon, sa nakalipas na 20 taon, pinalaki ang mga bata para mamatay, pumatay at mamatay, mamatay habang pumapatay. Nakakatakot ito. Hindi mo pwedeng magkunywaring hindi ito nangyayari. Well, isa rin itong sistema na nakakulong sila. Hindi sila na ere-resettle, hindi sila napupunta kung saan sila dapat naroroon, wala silang karapatang pantao o oportunidad para sa totoong paaralan. Sa halip, May mga paaralang ginagamit ng Hamas o ng iba pang teroristang grupo sa ibang lugar. Nakakabaliw talaga. pinupondohan nila ang walang katapusang pagiging biktima. Totoo yan. At bakit may umiiyak pa rin? Ang UNRWA nga ay umiiyak na nauubusan na sila ng pera. Mabuti nga. Hayaan mo silang maubusan ng pera. Hindi lang nila nasolusyonan ang mga problema, kundi sila rin ang ugat ng problema. Siguro, Ro, base sa karanasan mo sa Lebanon, ganito rin ang UNIFIL. Iba nga lang, dahil hindi nila pinatatakbo ang buhay ng mga tao, pero naging lubos silang walang silbi kung hindi man tumutulong pa. Sa mga hangganan ng Israel at Lebanon, ipinakita sa akin ang mga pwesto ng UNIFIL kung saan katabi lang nito ang mga madidilim na lagusan ng Hezbollah. Walang paraan dito sa mundo. Oh! Hindi pa nila ito nakita, hindi nila alam tungkol dito. At imbes na maging tagapamayapa, imbes na iulat kung ano nangyayari, kung ayaw mong makialam, nagbulag-bulagan sila. At sino ang nagbabayad ng presyo? Akala nila tumutulong sila. Isinusulong nila ang agendang pampolitika na kanilang sinusuportahan. Sino ang nagbabayad ng pinakamabigat na kapalit? Ang mga Lebanese, syempre, salamat sa iyong ambag. Binanggit mo ang UNRWA at UNIFIL. At palagi naming sinusubukang pag-usapan ang Hamas na parang sila ang mga halimaw at ang natitirang mga Palestino ay ayos lang. Hindi. Ang kulturang Palestino ay hindi malusob dahil sa mapanirang papel ng napakaraming institusyon. Mga bata ang tinutukoy mo? Pang-abuso sa mga bata tulad ng kaso nito. Ang sistemang pay for slay ang nagtuturo sa iyo na ikaw ang perpektong biktima. Paano ka magtatagumpay sa buhay? Papatayin mo ang isang Israeli. Kaya sinasabi ko sa iyo, ganito ka magtatagumpay. Magiging pambansang bayani ka, magkakaroon tayo ng mga banner. Hindi lang yon, magkakaroon ka pa ng kita para sa pamilya mo. Kaya magiging profesional kang jihadist.
At saka, isang profesional na propagandista na yan na ang naging buong sistema. Kaya nga umabot sa punto na naniniwala pa rin ang mga tao na may tagutom pa rin sa Gaza. Samantalang may marathon sa Gaza na libu-libong tao ang tumatakbo. Tumatakbo ba sila dahil sa gutom? Naalala mo ba yung sikat na marathon nung 1,946 sa Warsaw Ghetto? Magagalit ba siya tungkol sa ghetto? Nakita mo ba yung mga taong naglalagay ng expand? Ay, naglalaro sila ng football sa Auschwitz. Propaganda video ito ng Nazi. Tanga ka. Samantala may mga marathon pa at iniisip ko lahat ng tao parang putol-putol tumakbo. Sabi ko, oh, Walang nakakakita nito. Naalala mo, naka-t-shirt lang tayo sa Tel Aviv. Habang akala ng buong mundo namamatay sa lamig ang mga bata sa tabing dagat. May alam ka ba tungkol sa Mediterranean? niyebe. Niyebe sa tabing dagat ng Gaza. Aba, kakaiba yon, hindi ba? Kaya patuloy pa rin tayong nasa depensiba. Ibig kong sabihin, lahat tayo ay nasa laban na ito. Palagi tayong nagtatanggol. Patuloy silang nagbibigay ng mga label. At tayo naman parang hindi kami yon at hindi rin kami yan. Nakakapagod na rin ang palaging nagtatanggol. Pero may munting pambihirang kasiyahan akong naramdaman nang makita kong ini-interview ni Islamic propagandist Mehdi Hassan si ICC prosecutor Khan tungkol sa genocide. Si Khan, marahil tumigil na ang Qatar sa pagpapadala ng check. Siya mismo nagsabing hindi natin mapapatunayan ang genocide sa ngayon. Panuurin mo ito. Bakit mo binigyan ng lusot si Netanyahu kahit sinasabi ng maraming eksperto na may genocide sa Gaza? Mehdi, walang lusot ang sinuman. Pantay-pantay ang batas. Walang statute of limitations sa mga krimen sa digmaan o international na krimen. Prinsipyo ng Nuremberg ito. Maaring maghintay at tapusin muna ang investigasyon bago kumilos o maaari ring umaksyon agad. Tinututukan ko sa Ukraine, Palestina at iba pang lugar na mabilis at makabuluhang kumilos para ipakita sa mga biktima na hindi sila binabaliwala at na may saysay ang kanilang pagdurusa. Lahat ay base sa ebidensya. Hindi ako kikilos, magiging pabaya iyon sa iyong kalagayan. Walang ebidensya ng genocide. Isang pabaya na piskal ang kikilos lang dahil sa ingay ng publiko. Kumikilos kabase sa ebidensya. Oo, walang basihan yan. Pero alam mo, kaso ng war crime, isang kaso ng war crime laban kina Netanyahu at Galland, ayos lang yon. Ano bang war crime ang ibinibintang sa kanila? Sa tingin ko, nag-U-turn siya para sa sarili niya. Inakusahan siyang isang sexual predator. Inaakusahan siyang sexual predator. Lumabas na may alegasyon na sinabi ng Qatar sa kanya, ilabas mo ang arrest warrants para kay Bibi at Galland, kami na ang bahala sa'yo. Ibig kong sabihin, chismis lang at alegasyon yon. Hindi ko alam kung totoo. Siyempre, itatanggi niya. Ngunit iyon ay sandali lang, isang bihirang pagkakataon ng saya habang pinapanood si Mehdi Hassan. Frustra. Oo, siya nga ang nakapagpa-issue ng arrest warrant laban kay Netanyahu. Pero hindi niya masabing genocide ito. Kasi mga kababayan, hindi ganoon. Walang genocide kung mas dumami ang tao kaysa noong simula. At lalo na kung may mga nagpa-party at sumasali sa marathons. Iyan ang dystopia na ginagalawan nating lahat ngayon. Nilunok ng mundo ang kasinungalingang ito dahil iyon ang laging ipinapakain sa kanila. Madaling sisihin ang mga Hudyo kapag di maganda ang buhay mo. Sige, ganun na nga. Alam mo kung bakit? Kasi pinapakain sila ng mga larawan ng Pulitzer Prize-winning photographers na tipong, pwede mo bang hawakan ng ganito ang batang may sakit at sabihin ito? At tungkol dyan, Sinasira mo. Ang scumbag of the week ko, pag-uusapan natin mamaya. Tama ka. Ang buong mundo ay naging isang maingat na inihandang pagtatanghal para sa mga bagong blood libel sa panahong ito. At ang mga tao ay lubos ng na-brainwash. Umaasa ako na sa lokal na eleksyon sa UK ngayon, parang itinapon ng Labour dahil sa pagiging tanga at walang kakayahan. Pero hindi rin ganun kaganda ang resulta ng Greens sa inaasahan ko. Salamat sa Diyos doon. Sa palagay ko, unti-unti nang nagigising ang mga tao. Anong ibig mong sabihin?
Ayaw ng mga tao bumuto kay Zach Polanski para palakihin ang dibdib gamit ang psychosaurus niya. Lakas ng psychosis. Nakahi-hipnotismo. Oo, ano? Ibig kong sabihin, masama talaga ang ugali ng taong yon. Sana may legal na departamento dito na nagsasampa ng kaso sa mga naninira ng puri. Oo, kasi sobrang magiging abala nila. May 7 akong kasong kailangang isampa ngayon. Emily, palagi ka namang nagdedemanda, hindi ba? Oh, sana tigilan na nila akong siraan. Tama, tigilan ang paninira. Patutunayan kong hindi ako nagtrabaho o tumanggap ng pera mula sa gobyerno ng Israel. Bukas ako roon. Kung lahat tayo ay may tig-7,000 dolyar kapag ipinagtatanggol ang gobyerno, hindi tayo nandito, kundi nasa Hawaii nagbabakasyon. Kaya ngayon, pupunta na tayo sa paborito nating segment, ang Scumbag of the Week. At Rowan, gustong-gusto ko talaga kapag sinasabi mo ang Scumbag of the Week. Pinaglabanan ko yan. Alam ko, Ngayon, nasasanay na ako. Lalo na, Ang dami kasi. maraming walang hiya sa mundo, pero iba ang klase ng walang hiya ko ngayon. Si Yona Shraber. Isa siyang Israeli na inisip na magandang ideya ang umatake ng isang matandang Pranses na Madre Katoliko sa Jerusalem. sa lumang syudad, nakakadiri. Sobrang saya ko na nahuli siya ng kamera. Hindi lang siya tinulak, may malaki pa siyang pasa. Muntik na niya siyang mapatay. Hindi, bumalik pa siya at sinipa siya sa tiyan. At syempre, kinuha ng Al Jazeera ang clip na yan at pinutol bago pa dumating ang isa pang Israeli para ipantanggol siya. At pagkatapos, may footage ng pagdating ng pulis para arestuhin siya. Pulis yun, pero hindi mahalaga. Bakit pa sasabihin ng Al Jazeera kung paano namin nakuha? Inaresto na siya ng pulis nung araw din yon. Ngayon, ang mensahe ko ay para sa mga Israeli na akala ay karaniwan lang ito. May problema tayo. Araw-araw tayong lumalaban para pabulaanan ang mga kasinungalingang sinasabi tungkol sa Israel. Ang ginawa ay maaaring makasama o makapagpagalit sa daan-daang milyong Kristiyano mula Pilipinas hanggang Mexico. Mayroon kaming mabubuting kaibigang Kristiyano. Halimbawa na lang si Ambassador Mike Huckabee. O si Trump, gusto mo bang galitin si Trump? Ano ang iniisip mo kapag binabasag mo ang isang krusipiyo sa Debo sa Timog Lebanon? O nilalagyan ng sigarilyo ang bibig ni Birheng Maria? Eksakto. Ano ang iniisip mo? Alam ba nilang pinsalang dulot nila sa Israel? Wala. Pagkatapos, sasabihin ng mga kaaway natin, tingnan mo, ganyan ang asal ng mga Hudyo. Eksakto. Ito ang katotohanan. Ganito ang tingin nila sa mga Muslim na inaabuso saan man, at alam nating ganito rin sa Palestina, pati sa mga Kristiyano. Eksakto. Yan ang sinusubukan nilang gawin. Tinatangka ng mga mapanira na paghiwalayin tayo sa suportang natatanggap natin mula sa komunidad ng mga Kristiyano. Tingnan mo, malapit talaga ito sa puso ko dahil noong ako ay Deputy Mayor ng Jerusalem, may mga insidente sa lumang lungsod ng pagdura sa mga madre at mga peregrino. Gusto ko lang sabihin, nakakadiri at nakakahiya ito. Dapat makulong ang mga taong ito. Kaunti lang ito, pero pinalalaki dahil may mga kaaway na nag-aabang ng ganitong pagkakataon. Palagi nilang binabantayan ng Israel at binigyan mo sila ng pagkakataon sa buong mundo. Tama. Kaya noong ako ay Deputy Mayor, nagpatawag ako ng Emergency Committee tungkol dito. Isinama namin ang mga pulis at pinasali ko rin ang mga rabay dahil sinabi ko sa mga rabay, tingnan ninyo, kailangan ninyong mangguna sa pamamagitan ng halimbawa. Kailangan ninyong ipakita ito sa mga bata. Tingnan mo, karamihan sa kanila, hayaan mong sabihin ko, hindi ako nagdadahilan. Yung taong yon ay si Raulo. Si Yona Shui ay 6 na taong gulang. Sisipain ko pa siya sa ulo kung pwede. Ganyan din ang nararamdaman ko sa mga taong ganyan. Kadalasan, ang mga taong ito ay tanga, ignorante, hindi edukado at galit dahil sa kung ano-anong dahilan at ibinubuhos nila iyon dahil mali ang pagkakaintindi nila kung paano dapat umasta ang mga Hudyo. Naglunsad kami ng kampanya kasama ang mga rabay. Pinuntahan namin lahat ng mga rabay at sinabi namin, tingnan nyo, kailangan nyo magsalita laban dito. At sinimulan naming gawin yon. At nagawa naming mabawasan ng kalahati ang mga tanga na naglalakad-lakad at dumudura. Bakit?
Nung tinutukan na ng mga rabay, naging seryoso na rin ang pulis. Kaya may nakakulong ng 2 araw dahil lang sa pagdura. Kaya parang ayaw mo na ulit magdura. Dapat mas mabigat ang kaso sa taong ito dahil sa matinding pananakit. Hindi siya dapat makalaya sa loob ng 2 taon at mapapaisip ka. Isa itong krimen ng puot at nakakadiri. At dapat mas marami pang gawin ang hukbong sandatahan para disiplinahin o kahit papaano ay turuan ang mga sundalo. Ito ay tamang asal, ito ay hindi tamang asal. O kung hindi talaga sila marunong umasta ng maayos, huwag na lang silang payagang magdala ng cellphone sa labanan. Dahil hindi naman talaga sila dapat magkaroon ng cellphone. Hindi naman talaga sila dapat magkaroon ng cellphone. Hindi sila dapat magkaroon ng cellphone or gumawa ng ganitong bagay. Natutuwa ako na nabanggit mo ito. Dapat natin itong kondinahin, lalo na ng mga ordinaryong tao. Oo, kaunti lang, pero masama ang tingin dito. Itinalaga ng ministro ng Ugnayang Panlabas si George Diek, isang Kristiyanong Arabo. Kabute. Siya ay isang lalaki. At nag-organisa na rin siya ng mga workshop para sa hukbo. Magaling, magaling. Para lang mapataas ang kamalayan. Mangyayaray na naman si George, isang kahanga-hangang embahador. At hangad namin ang pinakamabuting kapalaran para sa kanya. Sa tingin ko, marami pa siyang kailangan gawin. Marami pa siyang kailangang gawin. Karamihan dito ay nagmumula sa edukasyon at lalo na mula sa edukasyon sa mas ultra-orthodox o orthodox na komunidad. Doon kailangan gawin ang trabaho tungkol sa pakikipamuhay sa ibang relihiyon. Doon ko nakikita ang pangunahing problema. At ang mga Hudyo, ang mga Hudyo ay may pinag-aralan. Naduraan na ako. Oo, naduraan na ako. Sa totoo lang, pati ako rin. Sinigawan na rin ako tungkol doon. Oo, tayo nga. Parang Rosa Parks ng Israel. Sige, magandang napili mong gago yan. Natutuwa akong nabanggit mo yan at lahat tayo ay sang-ayon na dapat pag-usapan ito. Emily, sino ang gago mo ngayong linggo? Ang napili kong gago ngayong linggo. Imbes na mag-focus sa ilang tao na konektado sa issue, palalawakin ko na lang. Ang gago ko ngayong linggo ay ang Turkey, ang bansa, at si Erdogan. Nakakakilabot ang asa nila sa mga taon. Lalong lumalala ang pagiging Islamist at corrupt nila, laging magkasama ang mga yan. Nakita natin kung paano nila sinusuportahan at pinalalawak ang ideolohiya ng Muslim Brotherhood, lalo na ang epekto nito sa akin ngayong linggo sa digital at social media. Matagal ng sangkot ang Turkey sa mga operasyon ng disinformasyon sa iba't ibang social media platforms tulad ng Instagram, Facebook at lalo na sa Twitter na ngayon ay X na. At nakita natin na patuloy nila itong ginagawa para suportahan ang kahit anong operasyon o estratehikong interes ng Turkey sa panahong yon. At nitong mga nakaraang linggo, nakita natin ang maraming aktibidad mula sa account na tinatawag na Clash Report na nagpo-post ng mga breaking news, videos at updates, pero palaging mula sa isang partikular na pananaw na labis na laban sa Israel at palaging pabor sa interes ng Turkey. Dahil dito, mas malalim na sinuri ni Ethan Fishberger, isang mamamahayag at natuklasan niyang ang Clash Report ay isang operasyon ng Estado ng Turkey. Sinuri niya kung paano sila nakarehestro at kung anong mga kumpanyang konektado sa kanila. Napag-alaman na hindi lang sila konektado sa Turkey, kundi pati sa pamilya ni Erdogan. Kaya maraming nangyayari rito. Ibinunyag ko ito sa Access of Truth sa JNS nung nakaraang linggo. Panuorin ninyo. At bilang tugon, nakatanggap ako ng napakaraming puot at banta sa social media. Mas marami kaysa karaniwan. Oo, mas marami kaysa dati. May nagtangkang i-hack ang mga account ko. Nakatanggap ako ng mga 25 sunod-sunod na password reset email para sa isa kong account. May mga Turkish hacker na nag-message sa akin sa WhatsApp at sinabing hawak nila ang lahat ng aking data. Ayos lang yan kasi madali namang ma-access kahit saan sa internet ang email address ko. Pero sige, subukan mo. Mukhang ako na ngayon ang pinupuntirya ng mga Turkish na tanga sa social media. Emily, target ka na ng Islamic Republic. Kailangan na nating mag-move on. Wala ka namang ambag. Oo. Bago pa yon, tinarget na ako ng China dahil sa isinulat ko tungkol sa paglabag sa karapatang pantao sa Beijing Olympics. Kaya nagalit sila at nagreklamo laban sa akin. Oo. Sa Ministry of Foreign Affairs, nakakatawa kasi ano magagawa nila? Hindi naman ako nasa komunistang China. Hindi sila ganon. Sa tingin ko, kung hindi ka kinamumuhian ng diktador o masasamang diktadura, hindi ka pa sapat na gumagawa para sa bansa mo. Sang-ayon ako. Magaling, Emily. Badge of honor na kinamumuhian ka ng mga pinakamasasamang tao sa mundo. Oo, sige, wow, galing na walang hiya. Tingnan mo si Erdogan, binaligtad niya ang isang bansang nakabatay sa mga pagpapahalaga ng demokrasya at kalayaan.
Alam mo, naalala ko noong ikinasal ako noon, nandoon ang buong Turkish delegation sa hotel kung saan ako ikinasal. Pinapanood ang kasal ko, kumukuha ng mga litrato. Maganda noon ang kalakalan natin sa Turkey. Doon nagbabakasyon ang mga Israeli, hindi sa Greece o Dubai. Ito ang pangunahing paliparang nagdurugtong sa Israel at sa mundo. Pero Dubai na ngayon ang pumalit. Isa itong makasaysayang ugnayan, isang makasaysayang relasyon sa pagitan ng isang miyembro ng NATO at ng Israel. Napakaganda ng kalakalan. Sa totoo, itinapon na niya lahat yon. Kamangha-mangha talaga ito. Siya nga pala. Ang Islamismo ay parang isang napakalakas na droga. Toto, naririnig mo ba ako, Emily? Ang galing, walang hiya. Shoshana, sino naman ang sayo? Hi, huminga ka muna. Ang walang hiya ko ay si Ramaduaji, na asawa ni Nanay Dani, isa pang walang hiya. Mayaman siya. Bakit? Nasa isang cafe siya sa New York na hindi niya namamalayan, umupo sa tabi niya si Binibining Israel, isang magandang dalaga at agad siyang nakilala. Tama ba? Agad na nakilala ni Melanie si Rama, pasensya na. Humingi siya ng picture, tapos si Rama pumayag. Bigla niyang sabi, "Ako si Binibining Israel." At sabi niya, ang ganda ng picture niya. Tapos bigla, si Melanie hindi na siya tao. Ayaw niyang umupo sa tabi niya. Ayon sa tweet ni Melanie, tinanong ko siya kung gusto niya makipag-usap off the record, walang cellphone, kahit sandali. Sagot niya, hindi niya gagawin yon. Hulan mo kung sino ang umupo sa tabi ko sa isang cafe sa New York? Asawa ni Zoran Mamdani, si Rama Dawaji. Siya pa rin si Rama Dawaji na nag-post ng sobrang anti-Semitiko, anti-Israel at pro-terrorismo kamakailan at humingi ng paumanhin. Pero heto ang nakakatawa. Handa sana siya magpa-picture kasama ako. Pero nung malaman niya ako si Miss Israel, sinabi ko rin sa kanya na bilang Israeli, nadismaya ako sa mga pahayag na pinapalaganap niya online. Sinabi ko sa kanya na bilang Israeli, naniniwala ako mahalaga ang makabuluhang pag-uusap nang hindi dehumanize ang kabilang panig. Pero kahit kalmado ang sitwasyon, nang malaman niyang Israeli ako, tumanggi siyang makipag-usap. Napaisip ako, kaya mong humingi ng paumanin sa publiko sa pagdidehumanize ng Israeli, pero di mo magawang ituring na tao ang kaharap mo. Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa'yo? At ano ang ibig sabihin nito tungkol sa kalagayan ng ating politika kung iisipin na siya ang asawa ng alkade ng lungsod ng New York? Kaya ito ang aking alay para sa isang anti-Zionist, hindi isang anti-Semite. Puno ka ng kasinungalingan. Anti-Semite ka dahil pag may lumapit sa'yo at nagyayang mag-usap, pag-usapan ito. Ang pagiging Hudyo niya, taga-Israel siya, at ayaw mo siyang kausapin ate, ay anti-Semitismo. Ikaw at ang mga tweet mo, humingi ka ng sorry sa lahat, maliban sa mga Hudyo. Aminin mo na lang, maglakad-lakad ka na lang, sabihin mo na lang, galit ako sa mga Hudyo. Heil Hitler na lang, babae, gawin mo na lang. Marami ka pang oras. 28 ka pa lang. Oo, totoo yan. Hindi lang siya laban sa mga Hudyo, rasista rin siya. At ibinahagi niya lahat ng mga papuring pahayag tungkol sa October 7th. Siyempre, isa siyang nakakadiring tao, nakasal din sa isa pang nakakadiring tao. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang kalalabasan niyan. Sayang, hindi siya pwedeng ipa-deport. O hindi ba siya pwedeng ipa-deport? Hindi. Ang ibig kong sabihin, mamamayan siya. Mamamayan siya. Pero si Mahmoud Khadil ay sa wakas. Sandali, hindi. Anong nangyari sa kaso niya? Naghihintay pa rin siya. Hindi. Sila ang magpapasya ng pinal na utos. Yung federal ba? Oo, saan ito papunta? Pati yung federal? Algeria. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung ano ang schedule, pero yon ang pinakahuling ulat. Oo, hindi na kami makapaghintay dyan. Kapag nangyari na at may mga eksena na tayo, nangangako akong magdadala ng champagne sa korte at magkakaroon tayo ng baklawa kiss. Susundin natin ang gusto ni Joseph. Sige? At ang pinakamagandang parte ay nagrereklamo siya sa buong internet tungkol sa legal na sistema. Hindi raw ito patas at hindi makatarungan. Sabi ko bro, literal mong ipinagtatanggol ang mga sistemang wala namang katarungan. Syrian siya. Sabi mo, Syrian siya. Balik ka sa korte sa Syria, tingnan paano yon doon. Tingnan natin kung paano mangyayari yon. Sige, ang napili kong kupal na yung linggo ay ang Pulitzer Prize Committee dahil binigay nila ang parangal na Photographer of the Year sa isang lalaki na ang pangalan ay Sahir Algora para sa litrato, na sa totoo lang ay nagpapalaganap ng kasinungalingan.
At yon ay ang litrato ng isang ina na mukhang busog na busog habang hawak ang isang batang napakasakit at sobrang payat dahil sa isang congenital na sakit. Habang sa labas ng litrato, nandoon din ang nakababatang kapatid ng bata na mukhang busog na busog din. At ang tagpong ito ang naging dahilan ng maling paratang ng gutom o kagutuman sa Gaza noong panahon ng digmaan. Isang paratang na paulit-ulit ng napatunayang isa lamang kasinungalingan, isang malupit na propaganda upang siraan ang Estadong Hudyo at ang mga taong Hudyo. Ngayon, iisipin mo na kapag ang New York Times ay naglabas na ng maikling pahayag na nagsasabing, oo, ang bata ay talagang may congenital na sakit. At saka, siya ngayon ay nasa Italia, nagpapagaling at tumatanggap ng gamutan. At hindi ito dahil sa gutom. Dahil kung may isang bagay na alam ng ina, yon ay inuuna mong pakainin ang iyong anak. Ganyan talaga ang mga ina. Hindi pwedeng busog ang isang ina habang nagugutom ang anak. Hindi talaga nangyayari yon. Kaya kapag nakita mo, alam mong kasinungalingan yon. Na Photoshop inilagay sa harapang pahina ng New York Times. Pagkatapos, naglagay ang New York Times ng munting paglilinaw. Oo nga pala, pabulong lang. Oo, tapos ibinibigay mo pa ang parangal para sa litrato ng taon sa isang nilikang kasinungalingan ng Hollywood. Kumuha ka ng parangal na binubuo ng mga akademiko at mamamahayag. Nagtataka ako kung anong panig sila sa digmaan ng Iran at Amerika. Oo, panig ng mga diktador na Islamiko. Nakakadiri ito. Halos kasing nakakadiri ng pagbibigay ng parangal sa potografiya. 2 taon ang nakalipas sa litrato ni Shani Luke. Nakatali, patay, pinatay sa likod ng isang truck. Hubad, patay sa likod ng isang truck sa Gaza noong Oktubre 7. Iyan ang nanalo ng litrato ng taon, mga nakakadiri kayo. Ngayon, ito naman ang nanalo dahil sa pinakamalaking kasinungalingan ng taon. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Hindi nyo sinasabi ang totoong balita. Wala kayong pakialam sa balita. Wala kayong pakialam sa katapatan. Wala kayong pakialam sa tunay na pagbabalita. Ang mahalaga sa inyo ay propaganda. Naging mga gerbil na kayong lahat, nakakahiya kayo. Balang araw, may isusulat na libro tungkol sa moral na pagkabulok ng akademya at media. Komite ng Pulitzer Prize, kayo ang nasa unahan ng moral na pagkabulok. Kayo ang mga walang hiya ng linggong ito. Hindi, talagang dinudurog ako nito. Tama ka. Bawat salita. Nakakahiya ito sa larangan ng pamamahayag. Parang Kalimutan na muna kung gusto mo man ng Israel o hindi. Wala akong pakialam sa politika mo. Pero parang kuning mo ang isang institusyong dapat ay walang kinikilingan at hindi lang basta baliwalain ng sitwasyon, kundi aktibong itaguyod pa ang mga taong niloloko ang publiko. Paano mo ipapaliwanag yon bilang mamamahayag? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi naman ganun kaganda ang litrato. Ibig sabihin, hindi. Hindi nila ipinakita nila sa litrato. Ginawa nila itong parang isang painting talaga. Sobrang manipulasyon. Siyempre, ganun nga. At halos parang propaganda na rin. Kung gusto mong parangalan ang manipulasyon, yun ay magiging angkop. Ako, alam mo ba? Larawang fake news. Sasabihin ko, gumawa tayo. Dapat natin itong gawin. Kakaisip ko lang na magandang ideya. Gumawa tayo ng Goebbels Prize para sa Propaganda Awards. Gustong-gusto ko yan. Heto na. Mahihirapan tayo dyan, ang daming nominasyon. Mag-ingat ka. Gagawin natin ito sa palabas. Ang Gawad Goebbels para sa propaganda. Iwanan ninyo ang inyong mga nominasyon sa mga komento. Iwanan ninyo ang inyong mga nominasyon sa mga komento dahil ganito na ito kakatawa-tawa. Pero gusto ko sabihin ng isang bagay. Talagang mahalagang ituro ito. Mahalagang mailagay sa talaan na itinuturo natin na ito ay propaganda. Na ito ay peking balita dahil napupunta ito sa kasaysayan. At ang mga kabataan, sa totoo lang, lahat ng balita at impormasyon nila ay galing sa internet. Walang lugar sa mundo na ligtas ka o ang mga anak mo kapag may cellphone sila. Yung screen na yan ay binababad ang isip ng anak mo sa propaganda tungkol sa mga paniniwala at ideyang iisipin niya tungkol sa mga Hudyo, tungkol sa mundo, tungkol sa kanluran at tungkol sa bansang tinitirhan mo ngayon.
Kung hindi natin ito pinupuna at nagbibiro lang tayo dahil kailangan, magiging parang 1,984 o Brave New World ang sitwasyon kung saan wala ng tunay na nakakaalam ng katotohanan. Nandin na tayo. Nandin na talaga tayo. Sige, subukan nating mag-isip oo. Dapat ay matapos tayo sa masasayang isipin. Masasayang isipin. Bayani ng linggo. Ron, sino ang bayani mo ngayon? Sana makwento ko sa'yo ang isang masayang kwento. Ang bayani ko ngayong linggo ay si Smada Haran. Ikukwento ko sa iyo ang isang lumang kwento. Gumagawa ko ng isang dokumentaryo at ang target na manonood ay ang mga Lebanese. So, tungkol saan ang dokumentaryo? Ang dokumentaryo ay tinatawag na Bakit Digmaan? Paano Kapayapaan? Kaya sinusubukan ko lang ipaalala sa mga Lebanese kung bakit tayo nasa digmaan habang ang mga propagandistang sumusuporta sa Hezbollah ay nagsasabing may ekspansionistang ambisyon ng Israel. Kaya nila gustong makuha ang timog, kung anuman. Hindi, paalala natin kung gaano katagal ginulo ng Hezbollah ang Israel at nagpakita ng pagpipigil ang Israel sa diplomasya. Nabigo ang diplomasya ni Macron. Diyos. Nakakagulat. Bakit may digmaan? At paano naman ang kapayapaan? Noong araw, tumatawid pa ang mga Lebanese sa Israel para magtrabaho. Maniwala ka man o hindi, nagpadala pa nga ang Israel ng economic attaché sa Lebanon mula 1,982 hanggang 1,984. Kaunti lang ang nakakaalam nito. Alam mo ba na mayroong Stamatskis sa Beirut? Hindi ko alam. Ang mga Stamatskis sa Beirut, oo. Israeli na tindahan ng libro. O, Israeli na tindahan ng libro. Nagpapadala ng saging ang mga Israeli dahil sobra ito sa Israel. Inaangkat ng mga Lebanese ang saging mula Israel. Hindi ka panipaniwala. Kaya naghanap ako ng mga kawili-wiling tao. At pagkatapos ay natagpuan ko ang napakalungkot na kwentong ito. Kinontak ko si Smadar, sabi niya, matagal na siyang nagbibigay ng panayam. Sinabi ko sa kanya, pakinggan mo ako. Lumaki ako sa isang kultura kung saan si Samir Kontar, noong siya ay pinalaya, ay ipinagdiwang bilang isang bayani. Nagdaos pa ang Al Jazeera ng party sa birthday niya, Diyos ko. Gusto kong ikwento at ipaalala sa mga Lebanese kung sino si Samir Al-Qantar. Si Smada Haran ay nakatira sa Nahariya, kasama ang asawa at 2 anak na babae na edad 4 at 2. At sa matagal na panahon, sa loob ng mga dekada, ang mga Palestinian ay palihim na pumapasok sa teritoryo ng Lebanon. At minsan, nagpapadala sila ng mga tao sa pamamagitan ng dagat. Hindi Palestinian si Samir Kontar, Lebanese siyang Druze, na tumutulong sa grupong Palestinian. At siya, kasama ang kanyang mga kasamahan sa Nahariya, ay pumasok sa bahay niya, kinuha ang kanyang asawa at ang 4 na taong gulang na anak na babae at hinila sila papunta sa tabing dagat. Nagtago siya sa atik, kasamang 2 taong gulang na anak at kapitbahay. Walang kuryente at sobrang dilim ng syudad. Narinig nila ang mga lalaking nagsasalita ng Arabic sa apartment, pati putok ng baril at granada. Gumapang sila sa atik. Habang pinapatahimik niya ang umiiyak na anak na 2 taong gulang, aksidente niya itong napatay. Nasakal ang bata. Paano mo malalampasan yon? Aksidente para mailigtas ang lahat. Akala niya natulog lang ang bata, pero namatay na pala ito. Diyos ko. Habang pinatay muna ni Samir Kontar ang kanyang asawa sa tabing dagat, ayon sa mga saksi, sa harap ng kanilang 4 na taong gulang na anak na babae. Pagkatapos, hindi niya binaril. Dinurog niya ang bungo niya gamit ang bato. Naalala ko ang kwento, Diyos ko. Si Samir Kontar ito, hulaan mo ilang taon siya noon. 16 na taong gulang siya. O isang bata. 16. Nakulong siya, malubha ang kanyang tinamo. Inalagaan siya. At pagkatapos ay nakulong siya. Nang siya ay pinalaya, medyo mataba na siya, inalagaan at busog na busog. Minsan niyang sinabi, bayani ko si Smadar dahil naging psychotherapist siya. Ngayon, nasa 70 na siya. Wow. Tinutulungan niya ang mga batang may trauma. Hindi lang yon, nakilala ko siya sa bahay niya sa Nahariya. Tumanggi siyang umalis. Nag-asawa siyang muli kay Jacob, isang kahangahangang lalaki na psychotherapist din. Nagkaanak siya ng 2 babae. Wow. Muli, isa siyang bayani. Wow. Ito ang Israel na kilala ko. Ito ang katatagan na minamaliit ng mundo.
Naniniwala pa rin sila sa kabutihan sa mundong ito. At natagpuan niya sa kanyang puso ang lakas ng loob na magpatuloy sa buhay dahil hindi siya magpapatalo. Hindi ka paniwala. Ito, kinikilabutan na naman ako. Paulit-ulit ko na ikinuwento ito, pati na rin sa isang space sa X kung saan mahigit 1,000 Lebanese ang nakikinig. Gusto kong sabihin kay Nala Kavu. Ganito si Samir Kuntar. Tinanggap siya bilang bayani. Sumama si Hassan Nasrallah sa entablado. Ito ang ginawa niya. At ito naman ang naging tugon ng babaeng yon. Sa tingin mo ba may kahit kapirasong pahit sa puso niya? Tinanong ko siya, pupunta ka ba sa Lebanon kung may kapayapaan? Kung ligtas na? Oo, pupunta siya. Wala siyang sama ng loob sa mga Lebanese. Kaya niyang pairali ng puso at isip niya para maging sapat na mapanuri at makita ang pagkakaiba. At ito ang kailangang matutunan ng mundong Arabo at ng mundong Muslim tungkol sa Israel. Ang ganda nun. Diyos ko, anong kwento yan? Parang isa na namang kwento ng ika-7 ng Oktubre yan. At mahigit 1 dekada na nating paulit-ulit na nararanasan ang mga iyon. Ang kakaiba sa ika-7 ng Oktubre ay matindi at naganap lahat sa isang araw. Pero ang mga kwento ng mga pamilyang nililipol ng buo sa Judea at Samaria, sa mga hangganan ng Lebanon, ito ay nangyayari na ng ilang dekada. Iyan ay isang tunay na trahedya. At kung paano siya. Pasensya na, alam kong gusto mong magtapos sa masayang usapan. Hindi. Pero isa siyang tunay na bayani. Napakagaling niyang tao. Iyan ay isang nakakabilib na kwento ng katatagan at kalungkutan, pero bayani talaga siya. Salamat sa paghahanap at pag-interview sa kanya. At nagbigay siya ng panayam. Nagbigay siya sa iyo ng panayam. Nagpapasalamat ako. Mahirap ulitin ang mga kwentong ito. Ikinukwento mo ang mga kwentong ito sa mga taong kasama mong lumaki. Kailangan nating ipakilala ang pananaw ng Israel sa mundo ng mga Arabo. Oh! Sa loob ng mga dekada, hindi sinama ang pananaw na iyon. Sino may mikropono? Al Jazeera. Tama na. Binigyan siya ng Al Jazeera ng birthday party. Nakakahiya kayo. Nakakadiri talaga sila. Alam naman nating lahat yan, Goebbels TV. Pero oo nga. Gusto ko lang linawin para maintindihan ng lahat at sana maisama ang footage dito. Binigyan siya ng birthday party on air, hindi dahil may kaibigan siya sa Al Jazeera. Binigyan siya ng birthday party on air sa broadcast na nagdiriwa kay Hezbollah terrorist Samir Kuntar. Ito. Dahil sa pagpatay ng isang babae. Tinatawag natin siyang teroristang Hezbollah, ngunit upang linawin, nakipagtulungan siya sa armadong paksyong Palestino. Pero pinalaya siya ng Hezbollah. Siyempre. Ang kalihim general, ang nag-iisang Yashala, ay sumama sa kanya sa entablado. At tinanong ko ang maraming Lebanese, alam mo ba talaga kung ano? Ang nagawa ng taong ito. Hindi nila alam. At sila ay labis na nagulat. Maliit lang ang detalye na hindi nabanggit at hindi mahalaga. Ilang dekada lang naman itong nagdusa, kawawa naman bilang isang bilanggo sa Israel. Mahalagang banggitin na 16 na taong gulang siya dahil kaugnay ito sa usapan natin tungkol sa Gaza. May mga batang lumalaki sa kulturang ito na kapag sinabi ng binatang ito na pangarap niyang pumatay ng Hudyo, iyon ang tinutukoy nila. At kailangan niya ito. Kulang lang sa kanya ang mapalapit sa Hudyo sa bato. Eksakto. Kung di maintindihan ng mga tao ang koneksyon nun sa kwento, ewan ko na lang kung may pag-asa pa. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi maintindihan ng mga tao sa kanluran ang koneksyon ng paninira sa estadong Hudyo 20, 4 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo sa inyong mga balita at ang pagtaas ng anti-Semitismo. Ay paano nga ba nangyari yon? Yung mga taong tumatanggi at parang kinukondena ang anti-Semitismo ay sila rin namang nagbibigay ng plataporma sa mga galit sa Israel. Magkaob-ne yan. Ibig ko sabihin, hindi ko talaga alam. Emily, sino ang bayani mo ngayong linggo? Kaya ang bayani ko ngayong linggo ay isang Iranian na aktivista na ang pangalan ay Kosa Eftehari. Isa siyang aktivista na kamakailan nang lumipat sa Europa mula sa Iran. Sobrang aktibo siya sa Women Life Freedom ng mga protesta. Isa siya sa mga nagprotesta na binaril sa mata. Bulag na siya sa isang mata dahil dito. Isa yon sa mga taktika na ginamit ng IRGC at ng Basij noong protesta para takutin lalo na ang mga kabataang babae, sinasadya nilang barilin sa mata. Nakita rin natin ang ganitong asal noong Enero sa mga pinakabagong protesta, kung saan daan-daan kung hindi man libo-libo ang nasugatan sa ganitong paraan sa bugso ng mga protestang iyon. Lumalabas siya sa kalsada para magprotesta laban sa Islamic regime. Sa mga demonstrasyong nakita natin,
tumitindig ang mga Iranian para sa estado ng Israel at iwinawagayway ang bandila ng Israel bilang pakikiisa. Mayroong katulad na pangyayari na naganap ilang araw lang ang nakalipas. Lumabas ang video mula Germany ng isang babaeng Aleman na anti-Israel na nagpoprotesta at nakasuot ng keffiyeh. Sumisigaw siya sa batang babaeng ito. Sa batang babaeng Iranian na noong panahong yon ay may dala lamang na bandilang Iranian, hindi Israeli. Wala namang ganon. Sumisigaw siya sa kanya. At mayroon tayong video kaya ipapalabas natin ito. Pero dahil ito ay nasa German, gusto ko munang basahin sa inyo kung ano talagang sinasabi niya sa video. Karapat-dapat kang mabulag, pangit na papet ka ng Amerika at Israel. Lumayas ka sa Germany, pumunta ka sa Amerika at Israel. Sosyal, wow, ibinahagi ko ito para maintindihan ng mga tao ang totoong ibig sabihin ng kilusang iyon. Ang Free Palestine Movement ay hindi para sa mga Palestinian, hindi tungkol sa karapatang pantao o katarungan. Ito ay tungkol sa pag-uudyok ng galit at karahasan laban sa mga Hudyo saan man sila naroroon. Nakikita nating ipinapakita ito sa pagpili ng babaeng ito ng salita laban sa batang Iranian na malinaw na nasaktan dahil sa pagtindig laban sa terorismong Islamista sa sarili niyang bansa. Ang kapal naman ng mukha ng puting Aleman na ito na sabihan ng ganoon ang isang Iranian na refugee sa bansa ng Aleman na iyon. Nakakagulat talaga. Pero ang tapang ni Kosa at hindi lang siya, kundi pati lahat ng mga Iranian na nakita nating tumatayo laban sa mga kriminal na ito, sa mga barbarikong kriminal sa mga kalsada ng Europa, ng Canada, ng Australia, ng Estados Unidos, ay tunay na nakaka-inspire. Gusto kitang hikayatin na hindi ka nag-iisa. Nasa tabi mo kami at sinusuportahan ka namin dito sa Israel. Ikaw ang aking bayani ng linggo. Amen? Ang mga babaeng ito, alam mo, paulit-ulit mo silang nakikitang humaharap sa mga hangal, mapagmataas at nalason ng maling paniniwala ng mga tao, sinasabing hindi mo alam ang mga naranasan ko. Hindi mo nga alam sino ang ipinaglalaban mo. Nakaka-inspire panurin yon. Hindi ka panipaniwala na nasa ganitong sitwasyon tayo na kailangan pa nilang gawin ito para lang makausap sila tungkol sa sarili nilang karanasan. Mukhang wala na ang mga tanga na asulang buhok. Ang audacity ay isang magandang salita, sa totoo lang. Sa tingin ko, yan ang dapat itawag sa lahat ng mga puting babae na ito. Dapat yan na ang bago nilang pangalan, audacity. Audacity o chutzpan, hindi audacity, pero hindi nila malalaman may positibong elemento ang abani. Ito, hindi talaga positibo. Ito ay pagiging mapagmataas na BIT. Hindi ko maisulat. Kaya iyon ang moral na narsisismo. Moral na narsisismo. Ang mga salitang iyon. Sobrang positibo ang audacity. Shoshana, sino ang bayani mo? Hindi pa akong tinawag na sobrang positibo. Ang bayani ko ay si Melanie Shiraz, binibining Israel. Kabaliktaran siya ng itinuring kong salbahe dahil ang kabilang panig ng kwentong ito ay isang babaeng nagsasabing, alam kong nabunyi ka sa pagkamatay ng aking mga kababayan. Alam kong gusto mo pang mas maraming mamatay sa mga kababayan ko at tingin mo sa akin ay demonyo, pero handa pa rin ako makipag-usap sa'yo. Yan ang pagkakaiba ng dalawang babaeng iyon. Iyan ang pagkakaiba. Hindi lang ang dalawang babaeng yon. Yan ang pagkakaiba niyon. Ang buong alitan. Tama, iyan ang buong alitan. Si Melanie, oo, matapang siyang babae. Ininterview ko siya para sa korte, pati ni Emily. At alam mo, nakakalimutan ng mga tao, pero dumaan siya sa impyerno noong Miss Universe competition kung saan may nakatalagang camera team sa tinatawag na Miss Palestine na naghintay lang na umalis siya. Kinuha nila ang litrato, tapos kumalat ito. Sabi nila, tingnan si Miss Israel na masama ang tingin kay Miss Palestine. Lahat iyon ay planado, puro palihud at propaganda. Pinagdaanan niya lahat iyon. Sobrang nag-viral talaga yon. Kaya matapang at malakas si Melanie. Oo, iimbitahan natin siyang ulit. Nakakabaliw ang kwentong iyon. Iyan ang kwento. Si Binibining Palestina, di ko na matandaan ang pangalan niya, pero talagang napakasama ng ugali niya. Siya yon. May kaugnayan siya sa mga terorista. Bahagi siya ng pamilya, Barghouti, manugang ni Barghouti o yung nakakulong dahil sa 4 na pagpatay. May grupo siyang laging nakapaligid at naghihintay. Sila ang nagplano ng lahat. Pinatayo nila siya sa likod ni Melanie at himintay na umalis si Melanie. Talaga, Will, alam mo yung kapag kinukunan tayo ng pangit na litrato, naghihintay lang sila. Ooh! Sinusundan nila siya. Ang sinasabi mo ba ay parang Bollywood? Yun ba ang ibig mong sabihin? May tema. Sige, parang kwento ni Ron ng katapangan at tibay ng loob.
Ang bayani ko ngayong linggo ay ang kaibigan kong si Rachel Goldberg Polin dahil sa pagsulat ng New York Times bestseller na tinatawag na When I See You Again tungkol kay Hush. Ang anak niya na sa kasamaang palad ay dinukot noong Oktubre 7 ay naputulan ng braso. Siya ay naging bihag na mahigit 1 taon o baka mas mababa pa sa 1 taon at siya ay brutal na. Pinatay siya kasama ang 5 pang bihag sa isang lagusan sa noong huling bahagi ng Agosto, Setyembre 2024. At alam mo, si Rachel ay isang taong matagal ko nang kilala. Magkaibigan ang aming mga anak at sabay silang kumunta sa GAN. Palagi siyang matalino at nakaka-inspire na babae. Isa siyang guro, nagtuturo siya ng Jewish studies. At ikinuwento niya sa kanyang libro kung paano siya nagkaroon ng isang napakapayak na buhay, isang payapa at simpleng buhay. Sa madaling salita, ipinagpapatuloy lang niya ang kanyang buhay, pagiging isang ina at pagiging guro ng Jewish studies. At dahil dito, napilitan siyang maging isang aktivista, maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo para subukang iligtas ang kanyang anak at ang paghilom na kanyang sinimulan at ang kabutihang ginagawa niya. At ang dahilan kung bakit si Rachel ang aking bayani ay dahil sa tingin ko siya marahil ang isa sa iilang tinig na yon na nanatiling hindi nakikisangkot sa politika. At ginagawa niya ito upang direktang maabot ang puso at kaluluwa ng mga tao. Sa tingin ko, kahit maraming hindi sang-ayon sa kanya, kapag pinag-uusapan niya ang sakit ng pagkawala ng anak, naiintindihan ito ng lahat. Hindi niya minamaliit ang ibang tao mula sa ibang bansa o relihiyon na nawalan ng anak at ang sakit nito. Sa tingin ko, talagang naabot niya ang mga tao. Palagi kong nararamdaman na tayo-tayo lang ang kumbinsido na. Sa palagay ko, si Rachel sa librong ito ay may kamangha-mangha, natatangi at nakaka-inspire na tinig. Espiritual, pilosopikal, tunay at makatao. Parang isang nangungunang Hudyo, masasabi ko, paano mo nga ba sasabihin isa sa mga nangungunang boses sa mundong Hudyo? Naging number 1 pa ito sa New York Times na nagkukwento ng pagkawala ng anak at sakit na iyon. Alam mo, pumunta ako sa bar mitzvah ni Herschel at naaalala ko noong nagtalumpati siya sa bar mitzvah ni Herschel, doon ko unang nasabi, wow, ang galing niyang magsalita. Hindi ko inasahan na pagkatapos ng 10 taon, gagamitin niya ang kakaibang tinig para subukang mapalaya ang kanyang anak. Pero hindi ito nagtagumpay. Kaya naman Rachel, isa kang bayani para sa amin. Isa kang bayani para sa atin mga tao. Bayani ka para sa lahat ng ina. Alam ko kung gaano kahirap ang ginagawa mo bilang pangunahing boses paglalakbay sa mundo at kung gaano ito nakakapagod para sa iyo at kay John. Ikaw talaga ang bayani ko na yung linggo at sa bawat linggo. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. At mga babae, lumipas na ang 1 linggo at hindi pa rin natin alam kung nasaan tayo sa susunod na linggo dahil tapos na ang deadline. Kaya sana ay magpatuloy pa natin ang kapayapaan at mapabagsak ang rehimen sa iba't ibang paraan. At sana ang mga masasamang tao ay makuha ang nararapat na karma para sa kanila. At ang ating mga sundalo ay maprotektahan at ang mga nasugatan ay gumaling. Kita-kits sa susunod na linggo.